أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ang tamang pagkuha ng oras na pinakamainam na oras sa pagsasagawa ng tahajjud. Ito man ay sa huling 10 araw nitong Ramadan, kung saan ay nandirito yung pinakamainam na gabi na ang gantimpala ay mas higit pa sa 1,000 buwan na gumawa ng pagsamba. At maliban pa sa buwan ng Ramadan ay napakainam din na isagawa ang salatu at tahajjud sa oras na ito. Anong oras nga ba itong tinutukoy natin na pinakamainam na oras ng salatu at tahajjud? Pero bago yan, tandaan ninyo mga kapatid na ang oras ng tahajjud ay nagsisimula po ang oras nito pagkatapos ng salatul isya. At nagtatapos ito pagdating ng oras ng salatu al-fajr. At ang pinakamainam na oras niya ay babanggitin natin sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis al-Qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya kulla laylatin hina yabqa thuluth al-layl al-akhir. Bababa ang inyong Panginoon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis al-Qudsi, sa langit na nasa mundo gabi-gabi kapag ka ang natitira na lang ay ikatlong bahagi ng gabi. Ibig sabihin, last 1/3 ng gabi. So, ibig sabihin tatlong hati. Ganito po. So, itong pangalawang hati, tapos ito yung Fajr, halimbawa. So, hahatiin mo sa 3 yung gabi. So, dito po yung tinutukoy dito. Tatanggalin mo itong 2 hati, at dito banda sa pangatlong hati na to, ang pinakamainam na oras ng salatu at tahajjud, maging ito man ay sa buwan ng Ramadan, lalong-lalo na sa huling 10 araw ng Ramadan, kung saan inaabangan ang gantimpala ng Lailatul Qadr, at ito po ay ina-apply rin po pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa siya sa huling 1/3 ng gabi, at kanyang sinasabi, man yad'uni fa astajibu lahu, at ang sino man na may kahilingan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tutugunin ko ang kanyang dua, ang kanyang panalangin. Wa man yas'aluni fa'utihi, at ang sino mang may kahilingan ay akin ibibigay sa kanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, at ang sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hihingi ng kapatawaran sa gabing yan, ay patatawarin ko siya. Hatta yanfajir al-fajra, hanggat sa darating at tuluyan ng sumikat ang bukang liwayway o ang Fajr. So yan po ang pinakamainam na oras sa pagsasagawa ng tahajjud, kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa siya, kung saan ay napakainam na gumawa ng isang pagsamba sa oras na yan, at ito po ang salatu al-layl o qiyamu al-layl, o tinatawag natin na at-tahajjud. So narito po mga kapatid, ituturo ko po sa inyo kung paano niyo po kukunin ang tamang oras sa gabi, kung ano nga ba yung last 1/3 ng gabi. At tandaan ninyo, magsisimula po ang paghahati ng oras magmula sa paglubog ng araw o pagpasok ng Maghrib hanggat sa pagsikat ng Fajr o pagpasok ng Salatu al-Fajr. So hahatiin niyo po yan sa 3. Mula sa paglubog ng araw o pagpasok ng Maghrib, pag-adan ng Maghrib, hanggat sa pagsikat ng Fajr o pag-adan ng Fajr. So ituturo ko po sa inyo kung paano natin ito hahatiin sa 3, at kukunin natin dito yung last na pangatlong hati o last 1/3 ng gabi, kung saan yung po pinakamainam na oras na pagsasagawa ng tahajjud. So pwede pagka nakapasok na doon ay pwede na pong sa oras na yun o mas sobra pa sa oras na yun ay napakainam po na oras yun sa pagsasagawa ng salatu at tahajjud. So narito po mga kapatid.
Mas madali po mga kapatid kung ganito po. Halimbawa, lulubog yung araw ng 5 p.m. Okay, so siyempre maghrib na po yan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 a.m. So ang 5 a.m. yan po yung oras ng Fajr. At ang 5 p.m. ito po yung oras ng Maghrib. So mas madali pong pagkwenta pag ganyan. Ang gagawin natin ay bilangin natin ilang oras to lahat. 1, kasi 5, mag-start sa 5 p.m. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 hours lahat. So 12 hours. Okay? So ang gawin natin, bawat isang oras is ilagay natin yung minutes niya. Okay? Para ma-divide natin na mabuti. So, every isang oras is 60 minutes. Every isang oras is 60 minutes. Okay, so 60 minutes. Ilan ang total lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ay para hindi tayo mahirapan, ay i-multiply natin ito sa 12 times 60. Okay? So, ilan ang lalabas pag 12 times 60? 12 times 60, ang lalabas po ay 720 minutes po. Okay, so 720 minutes. So, yan po ang ating i-divide ngayon sa 2/3 o kaya sa 1/3. So, pwede natin kunin ang kanyang 1/3. Ang kanyang 1/3 sa last, o kaya ang kanyang 2/3. So, dalawa po ang paraan. Kasi kapag dito kayo magsisimula, kunin nyo muna ang 2/3. Pag dito kayo magsisimulang magbawas ng magbibilang, dito po ang kukunin nyo. Okay? So, napakadali po. Ang gagawin natin, kunin natin ang kanyang 2/3. I-divide muna natin itong 3 sa 720. Then, i-multiply natin sa 2. Okay? So, ang gagawin natin, so 720 times 3, ang lalabas dyan ay 700. Hindi po, mali pala. 720 divided by 3. So 720 divided by 3 is 240 po. Ang lalabas po ay 240. So 240 ang lumabas siyempre ay 240 minutes, then multiply mo sa 2. Yung sa taas, itong sa taas na ito naman ang gagamitin sa pag-multiply pagkatapos natin makuha, i-divide ang kanyang 3. So 240 times 2, ang lumabas po ay 480 po. So 480 po ang kukunin natin para makuha natin ang last 1/3 ng gabi. So 420 minutes. Okay, so 480 minutes ang kailangan natin kunin. So anong gagawin natin para makuha natin? So 1, 2, 3, 4, 5 is 300 na po dito. So dito po plus ito 360 na po dito. So dito ay 360 na po. Plus another 60 is 420 na po. Okay? So 420 na dito banda sa alas 12. Then pagdating dito is 480 na po sa alauna. So ibig sabihin ang last 1/3 ng gabi ay alauna po, 1 AM po. So 1 AM po ang pinakamainam na oras ng tahajjud kapag kalulubog yung araw ng alas 5 at mag-aada ng Fajr ng alas 5 ng umaga. So yan po, kasi 480 minutes dito po sa alauna, pagkatapos natin kunin ang kanyang oras at kunin natin ang 2/3 ng gabi. So ang last 1/3 ng gabi ay nandito po sa oras na yan. Ang last 1/3 ng gabi ay nasa alauna po. Yan ang last 1/3 ng gabi. So ngayon, tingnan natin kung ang last 1/3 ng gabi ay makukuha rin dito sa alauna. So anong gagawin natin? So mula alas 5, kukwentahin natin mula dito papunta doon. Ang total niyan siyempre pareho lang, walang pagbabago, 720 minutes. So i-divide natin sa 3. Okay, so 720 minutes, then i-divide mo sa 3. So pag divide mo sa 3, so 720 divided by 3. So ilan ang lalabas? Ang lalabas po ay 240 minutes po. 240 minutes ang
kukunin mo na oras dito sa hulihan para makuha mo yung last 1/3 ng gabi. Okay, so anong gagawin natin? Siyempre mula alauna papunta doon, tingnan natin. Pagdating ng alas 2 is 60 minutes na po yon. Pagdating ng alas 3 is 120 minutes na. Pagdating ng alas 4 is 180 minutes na. Pagdating ng 180 minutes na dito, okay? So pagdating ng i-plus natin yung 60 dito for 240. So ibig sabihin alauna po ang 240 minutes. So ibig sabihin pagka dito ako magsimula sa alas 5, papunta sa alas 4, 60 minutes na po yan. Papunta dito 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. So 1, 2, 3, siyempre i-irisin ko na yan kasi dito ako magsisimula, di ba? So 1, 2, 3, 4. So 60 times 4, ang lalabas po ay 240. So alauna po ang tamang oras ng pinakamainam na oras ng tahajjud. Okay? So meron kayong dalawang option, pwede nyo kunin 2/3, dito kayo magsisimula magbibilang papunta doon. Then may pangalawang option, 1/3, dito kayo magbibilang papunta dito para makuha ninyo yung 1/3 o kaya yung 2/3 at dito sila magtutugma lahat sa 1 AM ng madaling araw. Yan po ang tamang oras ng pagkuha ng last 1/3 ng gabi na pinakamainam na oras ng salat at tahajjud. At narito pa po ang isa para mas maintindihan pa po ninyo. So narito po mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ang paano itutal na makuha natin ang last 1/3 ng gabi. So halimbawa kasi nagtanong po ako kung ano pong oras ang Maghrib sa Pilipinas at kung ano rin ang oras ng Fajr sa Pilipinas. So narito po. Ito pong pinakamalapit, 5:55 PM. So diyan po ay oras na po na Maghrib. Ibig sabihin yan ay nag-aadan na po dyan sa Pilipinas. Okay? So, i-divide natin siyempre yan lahat sa 3. At yung last 1/3 ng gabi, yun po yung pinakamainam na oras ng tahajjud. Lalong-lalo na po ngayong last 10 days ng Ramadan para sa Lailatul Qadr. At kahit nasa labas na po ng Ramadan, ay ito rin po ang pinakamainam na oras ng pagsasala ng tahajjud. Okay? So, susunod ay 6 PM. And then, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM, 12 AM, 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM. Sabihin natin na 4:15 AM ang Fajr. Okay? So yan po ang oras naman ng Fajr. Okay? So yan po ang i-divide natin sa 3. So paano natin i-divide? Para hindi kayo mahirapan, diretso na po kayo dito sa oras na diretso. Kasi ito 5 minutes lang naman, mag-alas 6 na. So ito ang bilangin nyo. Magsimula sa alas 6, papuntang alas 7, isang oras na yan. 2 oras na, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin 10 oras. Okay? So, 10 oras na po, hindi pa po kasama yung 15 minutes na sobra at saka yung 5 minutes dito na sobra. So, i-plus natin, simply plus 15 plus 5 minutes is 20 minutes yan. So, itong 10 minutes, i-convert natin yan sa oras kasi bawat isang oras ay 60 minutes. Tama po ba? So, bawat isang oras ay 60. So, 60, tagsi 60 minutes po yan, di po ba? Bawat isang oras, 60 minutes. Okay, so, para hindi kayo mahirapan, ganyan lang pang igawin nyo. 60, 60, then 60. Yan. So, ilang 60 lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, times 6 mo lang itong 6 na oras. So, ang lalabas po dyan ay 600. I-plus mo na yung 20 minutes. Plus 20 is 620 minutes. Yan. So, dalawa po ang option para po makuha ninyo yung last 1/3 ng gabi. Ano pong gagawin natin? So, pag kukunin mo yung last 1/3 ng gabi, gamitin nyo po itong 2/3 para makuha natin yung last 1/3 ng gabi. So, anong gagawin natin? Ito pong 3 na yan, i-divide mo yan sa 620, then i-multiply mo sa 2. So, ang unang gagawin natin ay
620, then divide mo sa 3. Okay? So, ilan po ang lalabas? Titingnan natin sa calculator. Ito po. Hindi masyado yata nakikita dyan eh. So, pagka dinivide natin sa calculator, isulat natin ng 620. Okay? Then, divide sa 3. Then, i-multiply natin sa 2. Okay? I-multiply natin sa 2. Ito po yung 2 na i-multiply natin dyan. Yung 2 na yan, igagamitin natin. Kasi pagkatapos natin i-divide sa 3, kung ano yung lalabas, ay i-multiply natin sa 2. So, ang lumabas po pagka-divide natin sa 3 ay 206 minutes. Okay? 206 minutes. Huwag na natin ilagay yung mga ano niya, sobra niya. Okay? So, multiply mo naman sa 2 times 2. So, ilan ang lalabas? Para mas madali. So, times 2. Okay, kung sinama natin ng point siyempre, kasi 0.6 yan eh. 206.666 times 2. Ang lumabas po ay 413 minutes. 413 minutes po. So, ang total po na hahanapin natin na oras ay 413 minutes po. So, yan po ang oras na ito po yung total ng ano. Ito po yung total ng po. 206 times 2 is 413 minutes. Minutes na po yan. So, yan na po yung minutes. So, ngayon, kukwentahin natin. Kunin natin yung 413 minutes. Magsisimula po dito. So, madali lang po. Ang gagawin natin ay i-plus mo to. 60 plus 60 plus 60 plus 60 plus 60 plus 60 plus 60. So, gawin natin para makuha natin. So, ilang 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7, i-multiply mo lang yung ano, yung 7 times 60. Ang lalabas po ay 420. Tama po ba? So, ang lumabas po ay 420 dito po sa oras na alauna. Dito po sa alauna, ang total po na lumabas is 420. So, siyempre may 5 minutes doon na hindi na ito nasali. So, 425 pang total. So, ang lumabas po pagdating dito ay 420 plus yung 5 minutes dito na hindi natin naisali. So, 425 po lahat. Yan. So, ang hahanapin natin ay 413 dapat. So, 425 pag alauna po. Pagka alauna, ang total po ng oras ay 425. So, babawasan natin siyempre ng ibabawasan natin para makuha natin yung 413. So, 13 minus 25. So, sumobra tayo ng 12 minutes. Sumobra tayo ng 12 minutes. Okay? So, ibig sabihin, itong alauna, babawasan natin ng 12 minutes. Okay? So, 60, babawasan natin yung 60 ng 12. Kasi ang 60, yan po yung 1 hour. So, dahil babawasan natin yung 60 ng 12, so, ibig sabihin, 60, kasi isang oras po yan, minus 12 equals 48. Okay? So, ang oras ng pinakamainam na oras ay, ano po ang pinakamainam na oras? Ang pinakamainam na oras ay 12. Ibig sabihin dito po, 12. Pinakamainam na oras ay 12:48 AM. So, yan po ang pinakamainam na oras ng tahajjud po. Kung sa Pilipinas, ito pang pinakamainam na oras ng tahajjud, 12:48 o alauna po ng madaling araw. Yan pang pinakamainam na oras ng tahajjud. So, ganyan pong pagkwenta. So, pwede mo rin kunin yung isa. Halimbawa, ang gusto mo naman ay 1/3. Okay? So, 1/3 man lang kunin natin. So, ang gagawin natin, so, total kanina, di po bang total is 620. So, ang gagawin natin, i-type mo lang yung 20. Okay? I-type mo lang ang 20. Then, divide mo sa, masyado nakikita. Divide mo sa 3. Ang lalabas ay 206 po. Okay, so 206, halos 207. Mga 207. Okay, so 207 minutes ang hahanapin natin dito po sa last one. So, ito total natin kung 207 ang total. Kung halimbawa, ilan yung natira. So, dibilangin natin kung makukuha ba natin yung 207. So, dito po, alauna magsisimula siyempre 1 plus
Pagdating ng alas 2 is isang oras na po yan. Alas 3, isang oras din. Alas 4, isang oras. So, 60 plus 60 plus 60. Kasi ito lang po yung din natin nakuwenta kasi dito po yung oras ng pinakamainam eh. So, sa alauna, magsisimula sa alauna, papuntang alas 2 ay 60 na yan, plus 60 plus 60. Ang total ay 180. Tama po ba? I-plus mo yung 15. Okay, so 15. So, ilan po ang lalabas? 5, then 9, then 195 po. Tama? I-plus mo yung 12 na binawas natin, yung 12 po dito. Kasi yung 48, dagdagan mo ng 12 para maging alauna na. Okay, so plus 12. So, ilan ang lalabas ngayon? 7. Okay. 0. Then, carry 1, 207. So, nakita nyo po, 207. Then, 207 yung hinahanap natin. So, ibig sabihin, yun talaga yung oras ng Fajr is alas 2, 12:48 a.m. So, nandito po yung last 1/3 ng gabi. Ang last 1/3 ng gabi ay dyan po banda. Dyan po yung last 1/3 ng gabi. Okay? So, nakita nyo po mga kapatid, paano po kukunin? So, yan po ang ilan sa mga halimbawa paano nyo kukunin ang last 1/3 ng gabi. So, ang last 1/3 ng gabi ay 12:48 a.m. So, bibigyan pa natin ng isa pang halimbawa para mas malinaw po sa inyo. Ha? Okay, halimbawa, ang Maghrib ay mag-ada ng 5:30. Okay? So, susunod siyempre alas 6, then alas 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, sabihin natin na 3:30 a.m. Ito po yung Fajr. Okay? So, 5:30, dito po yung Maghrib. So, ang gagawin natin para hindi tayo mahirapan, wag na muna natin isama yung 30 para hindi tayo mahirapan. Diretso na po tayo sa pagbibilan ng tagi-isang oras. So, mula alas 6 hanggang alas 7, isang oras na po yan, di po ba? So, lagyan natin ng 60. Then, dito 60. Kasi 60 minutes pang isang oras eh. Okay? Yan. So, bilangin natin lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po. 9 hours. 8 oras po yan. Ay, 9 na oras. 30 plus 30, kasi yung sobra doon, hindi natin naisama, di ba? Yung 30 minutes doon, plus 30 minutes dito, so katumbas sa isang oras. So, plus 1 hour. So, ang total po ay 10 hours po. So, ang gagawin natin ay i-multiply mo lang times 60 po. Times 60 is equal to 600 po. Yan. 600 minutes. So, 600 minutes ang i-divide natin sa kukunin natin yung una, yung 2/3 para makuha natin yung tamang oras sa gabi, yung last 1/3 ng gabi. Kasi pag kunin mo yung last 1/3 niya para makuha mo yung kunin mo yung 2/3 niya para makuha mo yung last 1/3 ng gabi. Pangalawa, pwede mo rin kunin diretso ang kanyang 1/3. Yan. So, unahin natin kunin to para dito tayo magsisimula. Okay? So, kunin natin ang kanyang 2/3 para makuha natin ang last 1/3 ng gabi. So, ang gagawin natin, itong 3 na yan sa baba, i-divide mo dyan. Then, yung 2 na yan sa taas, i-multiply mo pagkatapos. So, ang gagawin natin ay 600 divided by 3. Okay? So, ilan ang lalabas? Divide natin. So, 600 divided by 3, ang lumabas po ay 200. Okay? So, ang lumabas po ay equals 200. Then, i-multiply mo naman sa 2. Kasi yung 2 na yan, i-multiply mo naman yung 2 na yan sa 200 times 2, sigurado na po ang lalabas po ay 400. So, yung 400 na yan po yung 400 minutes. So, 400 minutes po. So, 400 minutes pang bibilangin natin mula dito patungo doon. Then, pag nakubilang natin, yun po ang oras na pinakamaganda po sa tahajjud. Last 1/3 po ng gabi. So, anong gagawin natin? So, para hindi tayo mahirapan, huwag nyo na muna isama yung 30. Okay? So, start na po tayo muna dito para hindi po kayo mahirapan sa pagbibilang ng sakto ba? Para po hindi na po kayo malito magbilang. Doon po kayo magsimula magbilang sa sigurado po ang oras niya. So, isang oras na po pagdating ng alas 7. Siyempre, hindi natin sinama yung 30, di ba? So, 60 plus 60 plus 60 is 180 plus 60 teka lang ha. Okay, 120, 180. So, 240, then 300. Pagdating ng is 300, 360, then
Dito po ay 360 na, plus 60 ay 720. Okay, so dito 720. So ilan yung hahanapin natin, mga kapatid, na oras is ang hahanapin natin na oras ay 400 minutes. Hindi pala 720 kasi dito po 1 2 3 4 5 6. Okay? Ay 360 po dito. 360 na po dito kasi 60 times 6 is 360. Okay, so alas 12 po. Alas 12 po ay 360 minutes na po. So kulang pa po, di po ba? Kasi ang hahanapin natin ay 400. So i-plus natin yung 30, plus nga natin yung 30. Plus 30 na hindi natin naisama. So 390 po. Tama po ba? Kasi 0 plus 0 is 0, 6 plus 2 is 9. So kulang pa po ng 10 minutes para makuha natin yung yung 400. So alas 12 po, magdagdag ka pa ng another 10 minutes. Okay, so dagdagan mo ng 10 minutes. So ang total ay plus 10. Okay, plus 10 is 400. So ang magandang oras po ng tahajjud ay 12:10 AM po. Okay, yan po ang pinakamagandang oras ng tahajjud kapag ganyan po ang oras ng paglubog ng araw sa Maghrib at pag adan ng Fajr. So ito pong 12:10 is yan po yung last 1/3 ng gabi. Okay? So ngayon gagawin natin para ma-check natin kung tama ba yan. So ang gagawin natin, kunin din natin ang 1/3 niya. So ang gagawin natin, so yung total ng oras kanina na 600, kung talagang last 1/3 ba talaga yan, so gagawin natin is 600, i-divide mo siya sa 3. Okay, so divide natin sa 3. So 600 divided by 3 is ang lumabas po ay 200. So ang total po ay 200 po, ang 200 minutes po ang hahanapin natin. Okay? So 200 minutes, so kukwentahin natin ngayon. Kukwentahin natin yung oras. So ilan na natira? 12:10 minus 60. Ang natira dito is 50. Tama po ba? Ang natira dito ay 50 po. Okay? So dahil 50 ang natira, so dito po 60. At mula alauna hanggang alas 2 is 60. So 60 plus 60. Okay, so ilan na po yan? 120. Tama po. Plus 30 minutes. May 30 minutes po doon, di ba? Kasi mula alauna, papunta sa alas 2 is 60 minutes na po yan. Papunta sa alas 3, 60 minutes. So 60 plus 60 is 120. Plus 30 minutes. I-plus natin yung 30 minutes doon equal 150 po. Okay? So dahil may 50 minutes dito, kasi yung 10 is minus, i-minus mo sa 60, natira yung 50. So i-plus mo yung 50. Okay? So ang total po ay 200. Okay, so tama po. So tama po, ng oras po ng tahajjud is 12:10 AM po. Yan. So yan, ganyan po ang tamang pagkuha sa oras ng tahajjud maging sa Ramadan o lalong-lalo na po ngayon sa last 10 days ng Ramadan. So ganyan po ang tamang pagbibilang. I-convert nyo lang po sa minutes. So gamitin nyo po yung 2/3 or 1/3. So minutes lang po ang bilangin nyo para po makuha ninyo yung tamang minuto niya sa tamang paghahati ng oras sa last 1/3 ng gabi. So inshallah mga kapatid ay nakapulot kayo ng aral, naunawaan po ninyo kung paano po ang tamang pagkuha ng last 1/3 ng gabi. Okay, so hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 Allah